Okay, meron tayong repair na microwave oven. Ayan. Clearfall yung kanyang brand. Pagmamayari ito ng PMD. Yung ating suki na customer. Yung property division. Ngayon, ang problema nito, wala daw itong power, sabi nila. Ngayon, ang tinest natin to. Yung nakita natin problem dito ay yung kanyang switch. Ito yon. Yung kanyang primary switch bumigay. Kasi meron itong tatlong klase ng switch. So yung kanyang primary switch, ito sa ilalim. Tapos yung secondary switch, ito sa taas. Tapos yung sa gitna naman yung kanyang monitor switch na tinatawag. Ngayon yung nangyari sa switch dito, bumigay yung kanyang lock. Siguro lumutong na siya. Kaya bumagsak yung kanyang switch. Na kapag sara tayo ng door ng ating oven, yan, yung kanyang hook ay hindi po tumatama na maayos dito sa kanyang switch. Kasi bumaba po siya ng konti. Tumatama naman siya pero hindi niya masyadong nadidiinan. Kaya hindi po nagko-contact itong dalawang terminal. Ito, walang contact. So ngayon, ang ginawa nating remedy dyan, dahil bali na yung lock, pag minaitiban mo kasi yun, wala na rin lakas. Kaya ang ginawa natin, naglagay tayo ng kapasitor dito. Ayan, yung kulay dilaw. Dinikit natin dyan, tapos glue stick ang ginamit. Kaya matibay na yan. Pang matagalan na. Kaya mabilis na natin to na repair. Hindi naman ganun katagal kasi madali lang naman yung ginawa natin at nakita natin agad yung kanyang trouble. Ngayon, kung mag-repair tayo ng oven, pwede natin itong i-disable muna, i-pull out natin sa transformer para dito tayo mag-inject ng test prod ng ating multimeter. Na kapag mayroon na tayong 220 volts dyan, ibig sabihin, pwede na natin i-load itong ating high voltage transformer. Kapag wala pa naman, ibig sabihin yung problema, dito lang. Una natin pakialaman dito sa high voltage side niya. Dito lang tayo sa kanyang mga connection. Dito sa timer, mga switch, ayan yung kanyang mga thermostat na yan. Mga protection niya. Kaya dahil nagawa na natin to, na-fix na natin yung kanyang switch, ay pwede na natin i-test yung oven na to. Tingnan natin kung gumagana naman siya. Yung function pala nitong mga switch natin, ito turo ko sa inyo. Itong primary, single pole, single throw lang din to. Normal siya. Kapag naka-open yung door, yung ating primary ay naka-open din. Okay? Tapos yung secondary natin, open din siya. Tapos kapag naka-close naman yung door, yung primary natin ay close. Tapos close din yung kanyang secondary. Tapos yung atin namang monitor, kapag naka-door ay open, close yung ating dito sa monitor. Kapag close naman yung door, open naman dito sa atin yung sa monitor niya. Kasi single pole double throw ito yung ating monitor dito sa gitna na switch nito. Yan lang naman tatandaan natin dyan. Okay, wala naman ibang tatandaan yan. Na simpleng switch lang yan. Madali lang i-identify yan kung good ba yan or bad switch na siya. Kaya bibihira lang din naman nasisira yan. Okay, test na natin yung ating oven. Ayan, lagay natin to ating tubig. Bago natin i-on. Good naman siguro to kasi power lang naman yung problema.
Pag nag-power na yan, ibig sabihin good na yan. Yan. Plug natin. On natin yung ating oven. Yan. Mapapansin ko yung nag-power na siya. Yan. Yung tunog na malakas na yun, yung kanyang tunog na phone. Ayan. Minto agad. Kasi sandali lang natin siya i-switch. Ngayon, dahil okay na yun, ibig sabihin, iinit na po yung ating oven. Okay?